Literal na napanganga si Tanya sa sinabi ng lalaking kaharap niya. Ano bang sinasabi nitong kamukha niya ng asawa ni Lyndon? Anong sabi mo? Naguguluhang tanong niya rito. Pumirming mga labi nito pagkaraan ay sumulyap sa likuran niya. It's not safe to talk about this here. Bigkas nito bigla. I told you Mark, kapag nahuli tayo ni Ace, hindi na tayo sisikatan ng araw. Sarkastikong bigkas ni Julio. Right, we're doing this for him, to save his sanity. Ano ng lalaking tinatawag na Mark bago humarap muli sa kanya? Agad na tumikwas ang kilay niya nung maglahad ito ng kamay. Akala niya nagpapakilala ito kaya't inignoran niya ang kamay nito, ngunit laking gulat niya nung bigla na lang siya nitong hilahin sa palapulsuhan at isama sa pagtakbo. Sandali, bitawan mo nga ako! Protesta niya at pilit binabawi ang kamay niya. Ngunit tanging halakhak ni Julio ang narinig niya at hindi pagsagot ni Mark. Shoot! Mabilis makaamoy ang gago. Dapat sa malayo, sigaw pa ni Julio. Naguguluhan siya sa usapan ng dalawa at ni hindi alam kung bakit nadadami siya bigla. Pilit niya namang binabawi ang kamay niya, ngunit hindi siya nagwagi. Masyadong mahigpit ang hawak ni Mark na tila ayaw siyang makatakas. Tumigil lang sila nung mapunta sila sa malayong kantina. Hinihingal pa siya sa pagtakbot kagad na binigyan ng masamang tingin ng dalawang lalaki. Doon lang din binitawan ni Mark ang kamay niya. Hinaplos niya yun na talagang nainis matapos makitang pamumula. Mawalang galang na sa inyong dalawa, pero hindi ko kayo kilala. Matapang niya bigkas kahit paalam niyang kaibigan ni Lindo ng dalawa. Mga alis siya ngunit tinila ni Julio yung siko niya at ang gago ay nagawa pa siyang mapaupo sa isang upuan. Sisinghalan niya na sana to, kung hindi lang niya nahagip ang seryosong titig ng Mark. Stay, this is for you. Malamig na bigkas nito. Kinunot niya ang noo at umiwas ng tingin. Hindi na siya kumibo kahit pa umupo na sa mga upuan ng dalawa. Kung totoong para sa kanya kung bakit nandito ang dalawa, ay gugustuhin niyang malaman kung bakit. Ano bang tungkol sa akin? At ano bang sinasabi mo kanina? Muling tanong niya rito, ngunit sa malayo pa rin ang tingin. Look at me first. Utos nito na kinalaki ng mata niya habang mahinang tumawa naman si Julio. Dang it, you're doing it again, Mark. Komento ni Julio na hindi niya maintindihan. I just want to help. No hard feelings. May chance ba ako kung hindi siya si Beth? Mahinang sagot noong Mark kay Julio. Hindi niya pa rin makuha ang pinag-uusapan ng dalawa. Malapit na siyang mainis sa bulungan nila. Wala, ikukulong pa rin siya ni Ace. Gagamitin, right? Pipigilan nga pala natin. Bawi ni Julio. Nakuha nun ang atensyon niya, pakiramdam niya konektado na sa kanyang pinag-uusapan nilang dalawa. Sinong gagamitin? Singit niya sa usapan ng dalawa. Sabay na nilingon siya ng mga to. Maliit na ngumuso si Julio habang naningkit naman ang tingin ni Mark. Kapag kuwanin na ilang siya nung nilapit itong mukha at pinakatitigan siya. Do you remember me? Seryosong tanong nito. Napakurap siya dahil doon. Kahit matagal niya itong tinitigan, hindi niya ito kilala kaya tumiling siya. Mabigat naman tong bumuntong hininga. She's not Beth. Ani bigla ni Julio, nagpanting ang tenga niya. Matagal na niyang naririnig ang pangalan na yun at naiirita na siya na lagi na lang yung konektado sa kanya. Beth? Sinong Beth? Bakit ba lagi na lang Beth ang naririnig ko? Hindi niya mapigil ang tanong na may katarayan. Kita niya nagsalubong ang kilay ni Mark habang sumipol naman si Julio sa gilid. 100% sure, she's not really Beth. Nakangisi ng bigkas ni Mark. Mas lalo yata siyang nainis na marinig ang pangalan mo di sa bibig nito. Idagdag pa na hindi nito sinagot ang tanong niya. Napairap siya at tumayo na lang bigla. Sinasayang niya lang ang oras ko. Beth is Lyndon's wife. Bigla ang bigkas ni Mark dahilan upang tumigil siya sa pagsasalita. Bigla siyang natameme at hindi nakakilos. Kinabahan siya na baka alam na mga tong ugnayan nila ni Lyndon ngayon at na kahit wala ng asawa nito'y kasalanan pa rin ang ginagawa nilang dalawa. Beth is Lyndon's wife who looks exactly like you. Mas mabagal at mas madiin na pagsasalita ni Mark. Nanlamig siya sa sinabi nito. Tila na puno ng isipan ng utak niya at bigla na lang sumakit sa narinig. Bumilis ang tibok ng puso niya, kasabay ng panginginig ng kanyang mga kamay. Tama naman ang narinig niya, hindi ba? Nakamukha niyang asawa ni Lyndon. Nanakit biglang lalamunan niya. Ayaw niyang isipin na kaya siya hinahabol ni Lyndon ay dahil kamukha niyang asawa nito. Pero yun lang ang umiikot sa isipan niya. And I guess, you know why he was keeping you. Seryosong dagdag ni Julio, nangilid bigla ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ano ba talagang gustong iparating ng mga to? Ano ngayon? Wala namang namamagitan sa aming dalawa. Lakas loob niyang sagot.
Sa totoo lang ay nababahala siyang kamukha niya ang asawa ni Lyndon. Naiisip niya tuloy na sa tuwing titingin ito sa kanya si Beth ang nakikita nito. Naalala niya tuloy bigla noong unang beses na may nangyari sa kanila at ibang pangalan ang binigkas nito. Ayaw na nga rin siya nitong tawaging Tanya at ang malala ay tinawag siya nitong wife noong nasa ospital sila. Para siyang sinasakal sa mga naiisip at kahit naiiyak siya ay pinigilan niyang mga luha. Hindi siya luluha sa harap ng mga kaibigan nito. Wala silang alam at hindi niya balak ipaalam ang sitwasyon niya. I don't want to ruin your little happiness, but you deserve to be free. Hindi ko alam kung hanggang saan na kayo umabot pero isa lang ang sigurado ko, miss. Hindi ikaw nakikita niya kapag nakatingin siya sa'yo. Seryosong dagdag ni Mark na tila po niya na sumasakal sa puso niya. Hindi dapat siya nasasaktan dahil wala naman sila ni Lyndon. Pawang init lang ang namamagitan sa kanilang dalawa at wala dapat siyang pakialam. Kaya lang hindi siya makahinga sa kaisipang ang sawa ang nasa isip nito kapag magkasama silang dalawa. Ayoko mabaliw na sobrang kaibigan ko at mas lalong ayaw naming madami ka pa rito. Save yourself while you can still can. Walang halong birong dagdag pa ni Mark na nagpakaba sa kanya. Anong ibig mo sabihin? May kaba at takot niyang tanong dito. Seryosong tumitig ang mga mata nito at ganun din si Julio. You are just part of his evil plan. Ginagamit ka lang niya at gagamitin ka pa niya kaya tumakas ka na. Walang itibigkas ni Mark na nagpatindig sa balahibo niya. Parte ako ng plano niya dahil kamukha kong asawa niya, hindi ba? Paglilinaw niya sa sinasabi ni Mark kahit pa sobrang sikip na ng dibdib niya. Sandali itong umiwas ng tingin ngunit kita niyang pagdadalawang isip kung magsasalita pa ba to. Parte ka ng plano niya dahil iniisip niyang ikaw ang asawa niya. Walang ligoy na singit ni Julio. Napaawang ang mga labi niya dahil doon. Ano? He's right. Iniisip ni Lyndon na ikaw si Beth. Pag-uulit ni Mark. At hindi mo gugustuhin maging si Beth. Malamig na dagdag ni Julio. Mas lalong umawang ang mga labi niya at napaupo na lang sa panghihina. Sino ba kasing nagsabing gusto niya maging si Beth? Napayuko siya at nasa noo matapos kumirot noon. Gusto na niyang iwan ang dalawa at ayaw na makinig ngunit hindi niya maikilo sa mga paa. Hindi naman niya gustong maging si Beth. Pero ang utak niya sinasabing mas magandang siya si Beth. Bakit hindi pwedeng ako si Beth? Mahinang tanong niya sa mga ito kahit pa nakayuko. Tumikim si Mark at tila umayos naman ng upo si Julio. Because Beth was a married woman, panimula ni Mark. Napatango siya doon. Oo nga, kasal sila ni Lyndon. Kasal siya sa iba bago sila ni Lyndon. Putol nito sa sinasabi niya. Napangat siya ng tingin at hindi niya alam kung bakit may sumisilip na imahe ng ibang lalaki sa isip niya, patay ng pamilya niya na pinatay mismo ng ate niya. Pagpapatuloy nito na nagpalaki sa mga mata niya, parang sinuntok ang dibdib niya at tinamaan ng kaba at sakit. Nangilid ang luha niya bigla matapos maisip kung gaano kalungkot si Beth. Nanginig ang kamay niya kasabay na panlalabo ng kanyang mga mata sa mga nagbabadyang luha. May tiya siya at pinsan na naghahabol ng pera sa kanya. Dugtong pa ni Julio, kumuyom ang kamao niya. Kung siya si Beth, hindi siya magpapaapi. Kaya lang hindi naman siya si Beth at ayaw niya maging si Beth. May dalawang anak sila ni Lyndon, si Sandra at si Siren. Mahinang dagdag ni Mark. Nagpantig ang tenga niya doon at napatitig kay Mark. Parang sinakal muli ang puso niya matapos maisip ang mga bata. Naalala pa niyang batang babae na nakausap niya at napagkamalan siyang babae ng daddy nito. Malungkot ba si Beth? Kusang-usal ng bibig niya na nagpatigil sa dalawa. Natahimik sila sandali kaya't napatitig siya sa mga to. Tingin mo, malungkot ba si Beth? Balik na tanong ni Julio sa kanya, napayuko siya. Malamang na malungkot ito lalo pat parang inagawa niya ito ng asawa. Pinagsalikop niya mga nanginginig na kamay at kagad na tumayo. Hindi na niya kayang manatili pa doon o sumagot sa mga to. Natigil lang siya sa paghakbang nang magsalita muli si Julio. Malungkot si Beth dahil inaagaw mo. Wala akong inaagaw, mabilis ng sagot at tinarap ang mga to. Maliit itong gumising ngunit hindi naman umabot sa mga mata nito. Talaga ba? Bahala ka kapag tinuloy mo yan. Mumultuhin ka niya. Panakot pa nito na nagpakunot sa noo niya. Ano? Mumultuhin? Imbis na si Julio si Mark ang sumagot sa kanya. Patay na si Beth. Walang babalang bigkas nito na nagpatigil sa kanya. Nanigas siya sa kinatatayuan kasabay ng pagbagsak ng luha niya. May idea na siya tungkol doon pero iba pa rin ang marinig yon sa mga kakilala nito. Hindi niya maintindihan kung bakit mas nasasaktan siyang malaman na patay ng asawa ni Lyndon. Hindi ba dapat ay matuwa siya na hindi na ito babalik? Na po pwede na silang dalawa ni Lyndon?
Kaya lang ay pinipilit ang dibdib niya. Namatay siya kasamang bunsong anak nila na nasa sinapupunan pa nito. Mas malamig na tura ni Mark. Sa oras na yon, hindi na niya nakayanan ang mga impormasyon. Walang paalam siyang tumakbo, paalis kahit papuno na ng luhang mga mata niya. Muntik pa siyang madapa, ngunit pinilit niyang makauwi. Literal na parang pinupukpok ang ulo niya sa sakit at ulit-ulit na umiikot sa isip niya si Beth na namatay kasamang anak nito. Malakas na sigaw, lalo pat hindi yun mawala sa isip niya. Nangilabot siya at halos manginig sa takot, napahikbi at sumiksik sa gilid ng kahoy nilang bahay. Pagpikit pa ng mata niya ay kitang-kita niya sa kanyang isipan ang sarili na nakasuot ng pangkasal, ngunit kasunod noon ay ang pagkalunod sa dagat. Bigla siyang napamulat dahil doon. Nalalaki ang mga mata niya at inalala muli ang naisip. Kailanman hindi pa siya kinasal dahil hindi siya asawa ni Roel. Pero posible ba nang naisip niya yung nangyari kay Beth? Huwag mo sabihin, minumulto siya ni Beth. Mas lalo yata siyang natakot dahil doon. Nakagat niya ang daliri at mas siniksik ang sarili. Sa gilid ng bahay, ngunit nung marinig ang boses ni Aling Pasing, ay mabilis niyang pinunasan ng mga luha at inayos ang sarili, kahit pa alam niyang namamaga ng mga mata niya. Tanya, nakatulog si Gavin. Bungad nito matapos mabuksan ang pinto. Kaya lang, kumunot ang noon nito sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Muli niyang pinunasan ng pisngi at pilit nang umiti sa ginang. Napagalitan lang po sa trabaho at napagod. Salamat po sa pag-aalaga kay Gavin. Liko niya sa pang-uusisa nito. Nag-alala man ito ay binigay pa rin sa kanyang anak niya. Lumipat ka na kaya sa trabaho, iha. Lagi ka na lang puyat at hindi yan maganda sa kalusugan. May pag-aalalang payo nito. Ngumiti siya at maliit na tumango. Pag-iisipan ko po pero baka nga po hahanap ako ng iba. Yun ang naging plano niya dahil mukhang ganun din naman ang gustong mangyari ng mga kaibigan ni Lyndon. Gusto siya ng mga ito na lumayo kay Lyndon, umiwas at itigil ng kung ano man ang ugnayan nila. Ganun ang gagawin niya, hindi lang para isalbang sarili at puso niya, kundi para na rin tuluyang makamove on si Lyndon. Naisip niya na hindi ito makakalimot kung nakikita nito sa kanyang asawa nito. May anak pa ito na dapat alagaan. Masakit man tuloy ang ulo niya at kahit magapang mga mata niya dahil sa nangyari pinilit niyang pumasok sa resort kinagabihan. Hindi na siya magtatrabaho pero magpapaalam na siya. Ayaw niya ring maging panakip-butas lang. Isa pa baka hindi siya patulugin ng itsura ni Beth. Gusto niyang tahimik na buhay para sa kanila ni Gavin. Ayaw niya ng gulo. Sigurado ka na ba, Tanya? O baka naman may ginawang masama sa'yo si Sir Lyndon kaya ka magre-resign? Pagdududa ni Miss Nelly, binigyan pa siya nito ng naniningkit na tingin. Pwede mo namang isumbong para hindi na maulit pa. Dagdag pa nito. Mabigat siyang ngumiti. Masama bang ginagawa nila? Masama siguro dahil may asawa na ito pero kusa naman niyang binigay ang sarili nito. Kaya lang dapat na matigil na yon. Kailangan na nitong bumalik sa pamilya. Hindi po. Mabait po si Sir Lyndon. Gusto ko lang po ng ibang trabaho. Ayaw ko na rin po kasing iwan sa gabi ang anak ko. Paliwanag niya rito. Napalabi ito't bagsak ang balikat na tumango. Anong sasabihin ko kapag hinanap ka niya? Bulong nito sa sarili, nangunot ang noo niya. Po, sino po maghahanap sa akin? Para naman itong natauhan sa tanong niya. Umayos ito ng tayo, ngunit imbis na sa kanya tumingin ay lumagpas sa likod niya ang tingin nito. Sir Lyndon, magandang gabi po. Tarantang bati nito dahilan upang matigilan siya. Nanindig ang balahibo niya. Lalo pat ramdam niyang mariinit ang titik sa likod niya. Ni hindi nga nito pinansin si Miss Nelly at mukhang nasa kanya ng atensyon nito. Napapikit pa siya matapos siya nitong hapitin sa bewang. It's already late in the evening. Bakit hindi ka pa naka-uniform? Malamig na bulong nito na nagpalunok sa kanya at nagpakaba. Hindi maiwasang mangamba ni Tanya. Hindi niya masabing magre-resign na siya dahil tsak na magagalit to. Idagdag pa na niyayaya nga pala siya nitong mag-dinner. Nagiba na yung shift niya? Lipat na tanong nito kay Miss Nelly na nalalaki pa rin ang mata at halos matananta muli. Nag-iba ba yung shift mo, Tanya? Tanong naman sa kanya ni Miss Nelly na halatang kinakabahan. Napangiwi siya dahil hindi niya alam ang isasagot doon. Idagdag pang pagdiin ng hapit sa kanya ni Lyndon. Parang gusto na lang niya tuloy na lamunin ng lupa. Sa oras na yon, gusto na lang niya maglaho at hindi makita pa ni Lyndon. Don't tell me you are resigning. Madiing tanong nito na alam mo may kalakip na pagbabanta.
Nahigit niyang hiningat kahit totoong magre-resign na siya umiling siya dito. Hindi, mag-aayos lang ako. Mahinang sagot niya dito. Mukhang doon lang ito nakahinga ng maluwag, ngunit hindi naman siya binitawan. Fine, I will wait for you here. Paninigurado pa nito na nagpapikit sa kanya ng mariin. Paano siya makakawala kung maghihintay ito? Hindi niya sana balak na sumama sa dinner date na gusto nito. Anong oras bang date na sinasabi mo? Magtatrabaho muna ako. I will still wait for you here. Tutulungan na kitang matapos ang trabaho mo. Walang pagdadalawang isip na bigkas. Nito na siyang kinasinghap ni Miss Nelly. Pero, no buts. I will give you time to change your clothes. Maghihintay ako dito, muling utos nito. Napalunok siya sa kabat kahit na binitawan na siya nito'y pakiramdam niya, ay may hawak pa rin ito sa kanya. Nangungusap niyang nilingon si Miss Nelly, ngunit malungkot ang umiling kaya't alam niyang wala itong maitutulong sa kanya. Ito ba ang ibig sabihin ni Julio at Mark? Wala na ba talaga siyang kawala kay Lyndon? Ganito na ba kalala ang epekto ng pagkamatay ng asawa nito? Hindi siya makakilos sa dami ng tanong niya sa isip. Ayaw niya talagang sumama at balak sana niya magtagal sa pagbibihis. Para mainip ito ngunit hindi pa man siya nakakapasok sa locker ay muli lang nitong hinilang kamay niya. I changed my mind, don't bother changing your clothes. Huhubarin ko rin naman yan mamaya. Tuloy-tuloy na bigkas nito na nagpalaki sa mga mata niya na mulang mga pisngi niya sa sinabi nito at halos mahiya kay Miss Nelly na dinaanan lang nila. Kung hindi nga lang niya naalalang dediretso sila ng date ay hindi niya babawiin ang kamay niya. Nataranta siya lalo pat nasa labas na sila at may ilang turista pa. Sandali, magbibihis pa ako. I told you, don't bother, ako na maghu. Agad siyang tumingkayad upang takpan ang bibig nito. Pinanlakihan niya ito ng mga mata lalo sa takot na baka marinig ng ilang taong sinasabi nito. Manahimik ka nga, nakakahiya. Mahinang sermon niya dito. Hindi nga siya sigurado kung saan niya hinugot ang lakas ng loob na paggalitan nito. Ang alam niya lang ay ayaw niya marinig ng ibang sinasabi nito. Matagal itong napatitig sa kanya na tila hindi inaasahan ang ginawa niya. Maging siya'y natulala na tila ba nangyari na noon ang ginawa niyang pagtatakip sa bibig nito. Sunod na nga lang niyang namalaya na yung pagdila nito sa kanyang palad dahilan upang mabilis niyang may baba ang kamay niya. Akala niya nga'y babagsak siya ngunit mabilis na umikot ang mga braso nito sa kanyang makabilang bewang upang hindi siya mawala ng balanse. You're giving me hope that she's still alive. But why do I have this feeling that I will lose you too? Mahinang usal nito sa punong tenga niya. Maliit na umawang ang mga labi niya sa narinig. Talaga bang umaasa pa itong buhay pang asawa nito? Umaasa ito pero ayaw din siyang pakawalan? Hindi ba pagiging makasarili iyon at unfair para sa kanya? Nanahimik siya at hindi sumagot, lalo na't kumpirmang-kumpirma na niya. Ginagamit nga lang siya nito upang punan ng pangungulila nito sa sariling asawa. Mukhang naramdaman nitong pananahimik niya dahil hindi na ito umimik pero giniya naman siya sa sasakyan nito. Walang kibo siyang sumama. Pagbibigyan niya ito sa huling pagkakataon para lang hindi ito malungkot sa pagkawala ng asawa nito. Pero hindi siya nangangakong tatapusin niya ang dinner. Aalis siya dahil yun naman ang nararapat. Hindi siya si Beth at ayaw niya maging si Beth. At yun ang tatandaan niya. Lula niya ng isip niya na kahit nasa loob sila ng isang restaurant, doon ay hindi niya magawang matuwa sa paligid. Nag-iisip niya siya kung paano aalis nang hindi nito namamalayan. Balak niyang magpaalam na magbabanyo at hindi na babalik. This is not a fancy restaurant but the food is delicious. Basag nito sa katahimikan. Tipid siyang umitit na patitig lang sa mga pagkaing in-order nito. Naninikip lang lalong dibdib niya, lalo pat niisip niyang baka iniisip nito na ng kadate nito'y si Beth. What about wine? Do you want some wine? Hihingi ako ng wine. Patuloy na salita nito. Hindi pa siya nakaka-oo ay tumayo na ito't lumapit sa counter area. Nagtagal ang tingin niya doon. Kung aalis siya ngayon, ay gusto niya na muna itong titigan. Pinagsawa niya pang mga mata ng titigan ng bawat korte. Nang mukha nito kahit sa malayo. Naisip niya na malamang na maraming babae ang nagkakagusto dito. Ang swerte ni Beth at ito ang napili. Ang malas niya dahil hindi siya si Beth. Malabong maging sila. Umili siya at kinastigong sarili. Hindi naman talaga dapat na maging sila. Hindi naman dapat niya ito gusto. Ibang tao siya at kailangan niya pang hanapin ang pamilya niya. Walang dapat siyang oras na sayangin. May ibang buhay na naghihintay sa kanya. Sa mga naisip ay agad siyang tumayo. Kailangan na nga pala niyang umalis bago pa ito bumalik.
Agad siyang humakbang palayo sa mesa na yon. Ngunit traidor ang katawan niya dahil nagawa pa niyang lumingon sa pwesto nito noong makarating siya sa pinto. Lalaki ang mga mata niya matapos masalubong ang galit nitong tingin at mabibilis na lakad patungo sa kanya. "Where do you think you're going?" Malamig na tanong nito mula sa malayo. Binalot siya ng kabat gaya ng balak niya, tumakbo siya palayo doon. Palayo dito. Hindi siya tumigil kahit pa tinatawag siya nito. Hindi siya nito pwedeng abutan. Hindi na pwede. "Stop right there!" Muling sigaw nito, ngunit hindi siya tumigil. Lumiko siya sa daan na madilim. Agad ring namalisbis ang luha niya dahil alam niyang oras na maabutan siya nito ay mas mahirapan siyang makawala. Mas mahirapan silang dalawa. "Tanya!" Muling tawag nito. Handa na siyang tumakbo pa na mas mabilis, ngunit munti ka na siyang mapatili matapos may humila sa sikod niya. Tinakpan pa nito ang kanyang bibig kaya't lalo siyang naluha. Sa tansya niya yung lalaking may hawak sa kanya base na rin sa lakas nito. "Shh!" Mahinang paalala nito bago siya tuluyang isinakay sa sasakyan nito.